Hello, good morning mga katemplado. Good morning, good evening, good afternoon. Saan man sulok ng mundo, mga OFW, kumusta kayong lahat, mga boss. So tulad ng ipinangako ko, ngayong araw ay magluluto tayo ng masarap na dinuguan. So bili ako ng belly, 1.5 kilo yan. At ito ang ating mga gagamiting mga ingredients: siling haba, bawang, sibuyas, luya, at cubes. Siyempre, belly, yung bay leaf. Tapos asin, paminta, garlic powder, at ito ang magpapasarap sa ating dinuguan na Bicol style, ang gata. Na talagang pag nagluto ang mga Bicolano yan, laging may gata ang ating dinuguan. So, okay, umpisa natin. Hugasan natin ang karne. Ang karne dito sa Canada ay parang may mga wax na hindi mo maintindihan. Kaya ang gagawin dito, pagkahiwa, papakulungan ng konti at itatapon mo unang hindi naman talagang kulo, parang yung unang asin pa lang ng pagkulo. At ito naman mga katemplado yung dugo na gagamitin natin. May mga nabibili naman dito sa Canada na naka-preserve na dugo na ito. Frozen to, galing itong Pampanga. So ngayon gagamit tayo ng dalawang ganito. Yung isa kasi tira ko pa yung nakaraan, pero konti lang naman ang laman nun. Kaya kahit nasa abroad tayo, makakapagluto pa rin tayo ng yung mga nabibili naman sa mga Asian store na mga ganito, mga papaitan, meron din. So yun mga katemplado, mag-umpisa na tayo maghiwa ng ating karne. Pero sain muna natin ang ating sige para grabe na tanim. Okay, so yan, hiwain muna natin ng maliliit. Bili ang pinili ko kasi dito mahirap makahanap ng laman loob ng baboy. Masarap sana yung laman loob, pero ang hirap hanapin nandito sa Canada, kaya ito ang optional na ginagamit ko. Dami din pala yung Kulang 2 kilo. So ngayon, ang gagawin natin mga katemplado ay lalabasan natin ang kaunti at itatapon natin yung parang unang kulo. Kasi sabi ko mga karne dito may mga parang may wax. Okay mga katemplado, lagay muna natin ito dito sa para kulawin natin ang kaunti. Hindi naman pakulungan, parang lalabasan lang natin. Tubig. Ganda dito yung dito may sarili ng gripo para diretso na dyan sa ating kalan. Tumatalsik. Ganyan lang mga katemplado. Lakasan natin ang apoy. Kain natin para mabilis siyang pakita ko sa inyo mamaya, magkakaroon niya ng parang lalabas yung mga wax niya dyan sa karne. Hugasan na natin mabuti yan.
So ngayon mga katimplado, habang nakasalang yung ating karne, ay hiwa muna tayo ng ating mga gagawin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga katimplado. Kaya kung bakit nilalabasan ko ang mga karne dito sa Canada. Yan, yun, mga ano na yan. Yun yung wax yan eh. Hindi naman ganyan ang mga karne sa atin. Yung nabibili sa atin sa palengke sa Pilipinas. Hindi naman ganito. Kaya pangit niya pag hindi mo siya nilabusan. Tapos itatapon natin yan. Yan, hugasan uli natin yung karne. Hindi yan masyadong yung parang unang atim pa lang ng kulo. Patayin mo na agad para di mawala yung lasa syempre. So hugasan uli natin ito mga timplado. Tanggalin natin yung Oops. So ngayon naman, ipe-prepare natin yung dugo. Ito yung nabibiling dugo dito sa galing Pampanga. Palagay talaga dugo. Dugo ng baboy. Siguro okay na itong isa't kalahating sukatin nga natin kung ilan ito. Two cups. Tsaka 1/4 cup. 1/2 cup. Okay. Lalagyan natin yan ng sukang pula. Depende sa inyo mga katimplado kung ano prepare ninyong suka. Pero mas gusto ko ito. Sukang pula. So kalahati nito, tingnan natin kung nakalagay ko 1 cup to. Sakto mga lods. Mga katimplado, mga boss. 1 cup na sukang pula. Gasan muna natin yung dugo. So ang purpose nito mga mga katimplado, para hindi mamuo yung dugo, kailangan natin lagyan yan. Mamaya magdadagdag pa tayo ng kaunti pang suka pag malapit na maluto. Okay, mag-umpisa na tayo magpainit ng ating kaldero. Okay, pag mainit na yung ating kaldero, lagyan na natin yung mantika. Mga 2 tablespoon ito. Ang buong ingredient nito mga katimplado mga boss ay makikita ninyo sa description box ng ating YouTube channel. Salamat mga katimplado sa mga nanood ng mga nakaraan doon sa unang video ko, yung kabsa, yung yung kaldereta na kambing. Ako, napakaraming nanood. Salamat sa inyo at shout out sa mga kaibigan ko dyan sa Hong Kong, sila Ate Lourdes. Yung magkapatid na Villa Flores. Tsaka yung ibang mga tropa ko dyan sa Saudi Arabia. Shoutout sa inyong lahat, mga boss. Mga katimplado. Salamat sa inyong panonood. Sobra kong na-appreciate yun. So una, ilagay muna natin ang luya. Sunod natin ang bawang, sibuyas,
Atin ang sili. Mga katimplado. Yan ang simbolo ng Bicolano. Sili. Okay, pag mapula-pula na yung ating sibuyas, bawang luya, lagay na natin yung ating karne. Lagay natin ang paminta. Lagay natin ang betchin. Betchin ang ginagamit ko. Kunti lang. Lagay natin yung cubes at saka yung laurel. Same. Oyster sauce, 2 kutsara. Basta ang mga ingredient dito mga boss, mga katimplado, ilalagay ko sa description box ng YouTube. Panoorin nyo hanggang dulo mga boss para makita ninyo yung step by step kung paano natin niluluto ang ating dinuguan. Bicol style. Okay, lagyan na natin ng tubig mga lods. Ang katimplado. So natin ang bicol, ang walang bicol. Bahagya lang yung tubig, hindi siya masyadong lumod. Kasi pakukulot pa natin ito ng kukulan pa natin yan ng siguro mga 30 to 40 minutes kasi parang medyo matigas yung karne. Okay, pa natin. Lagyan natin ng garlic powder, kalahating half teaspoon lang. Lagyan natin ng patis, 1 kutsara. Okay, pakuloan na natin to. So after 25 minutes, tingnan natin kung malambot na ba yung ating karne. Check natin. Okay, tingnan na natin kung malambot na ito. Side natin. Oops, natutol na. Okay na, ilagay na natin yung dugo. Unti-unti lang mga katimplado, mga boss. Huwag nyo lalahatin. Tapos haluin. Kalahati lang muna. Tapos halo ng halo. Dagdag natin yung suka, kalahating cup pa ito. Since wala akong brown sugar, okay na ito white sugar. 1 kutsara. Tapos idagdag na natin, lahat na natin. Okay, ganun ang pag-ano ng paglalagay ng dugo sa dinuguan, mga katimplado, mga boss, para hindi siya namumuo. Since malapit na yung maluto, ilagyan na natin yung ibang sili. Takpan natin ng konti. Takpan natin ng konti. Muli natin. At eto na, mga katimplado, ang sikreto ng mga Bicolano pagdating sa pagluluto ng dinuguan Bicol style. Isang latang gata. Yan, talagang masarap na dinuguan mga
mga loads, mga boss, mga katimplado. Pag natin nyo ito, subukan nyo lutuin ito. Ang kompletong ingredient ay ilalagay ko sa description box. Kaya panoorin nyo hanggang dulo. Siguradong kayo ay panibago na namang recipe may dadagdag sa inyong mga listahan, mga katimplado, mga boss. Halo-halo na. Maya-maya boss ay pwede na ito. Pwede na natin itong lagay sa serving bowl. Dinamihan ko na talaga kasi madami kami dito sa bahay. At saka sabi ko nga nagbabaon din ako sa biyahe kasi 5 days ako sa biyahe. 2 days dito sa bahay. Okay. Pagka nilagay na yung gata, kailangan halo ng halo para kumbaga sa hindi makorta ang gata. Okay, takpan lang natin ng kaunti at maya maya pwede na ito. Wow! Sarap nito mga katimplado, mga boss. Mga kapwa ko OFW, saan man sulok ng mundo. Baka na-miss ninyo ang dinuguan. Pero itong version ko, ito ay Bicol style. Merong gata. At talagang creamy at tasty. Pwede na ito mga katimplado. Grabe. Ito na mga katimplado. Ayos na ayos ito mga boss. Ito na ang naluto nating masarap na dinuguan na Bicol style. Kita nyo naman may mga sili-sili tayo dyan. Tsak mapapa-unrice tayo dito mga katimplado, mga boss. So boss, kung nagustuhan ninyo ang ating video sa pagluluto ng ating dinuguan Bicol style, pwedeng makapaglambing dyan. Paki-like and subscribe naman. And follow na rin sa aming Facebook, Instagram at saka TikTok. Maraming salamat at hanggang sa muli. Mga katimplado, mga boss, God bless sa inyong lahat. Hanggang sa muli!